So, ang sasabihin ko lang sana noon, gusto ni Edward na sabayan sa rotation. Kita sa atin. Yeah, and masusubok dito no kung ano nga ba ang mga flex na ultimates na pwedeng kunin ni Haji, na pwedeng Minowan's Fury, pwede rin ang Astral Echo, and even the penalty zone. And I think kailangan i-considera ng RSG na pwedeng ibalik sa kanila lahat ng kits na meron sila. So nakadepende pa talaga no para kay Haji kung ano yung kailangan nila, yun yung kunin niya. Pero ang kailangan lang ng dalawang XP laners ay magpa-level up. Pero maagang folks na nanggagaling dito sa RSG, Edward, mapapasara muna ng onte sa salon. Hinga muna sila dito. At kung papansinin natin yung emblem builds brought to us by FWD Life Insurance, ano nga bang meron? Nakita naman natin ng adjustment dito ng Novaria ni Aqua with the Wilderness Blessing. Aside from that, syempre pupunan nandito yung kakunatan for the El Toro ni Light na nga lang din. Hindi na po siya baka. El Toro na to. When he sees red, hindi na red. When he sees any members from the side of Blacklist International, that may be the go signal that they need. And mapapansin natin yung prioritization na ginagawa ng both teams dito sa Gold Lane. Actually, ito naman yung i-expect pero may dabuga talaga gagawin ha. Napapurify nga dun si Eman. Maganda yon for Blacklist para ma-force talaga itong purify ni Eman. Yeah, and the first blood ratio ang pinakamataas is Blacklist International, second ang Onyx Philippines, and third itong RSG. So in terms of explosiveness, i-expect natin na talagang suntukan kung suntukan to. Kumbaga, itong Blacklist International, mas gusto nila na early game, hawak pa lang agad nila. Yeah. Hindi nila binibitawan, and as well as doon natin mapapansin na yung sa complex and sa draft pa lang nila Burrito and QWERTY, masasabi na natin na parang gusto talaga nila unang dalak ng dugo. Oo, alam mo, napapasigaw nga lahat ng mga nandito sa MPL Arena at alam mong excited na sila kung ano nga ba ang ihahatid ng mga teams na nasa harapan natin. Blacklist International, nakita natin yung flexibility ng lineup na meron sila. Andun din yung damage, and i-expect natin Benedetta damage, full damage itong Pwede. hero na ito. Kasi meron naman silang setup Andun naman din yung Valentina na pwede siya magpalit-palit kung ano ang gusto niyang gawin. Meanwhile, sa kabilang ubo na naman, Vision ang hatid ng Novaria. So, yung mga setup na i-expect dapat ng Blacklist International na may commit nila, baka bago magsimula yun, naiispatan na kagad sila. Kaya dito pumapasok yung bardagulan agad-agad diba? Yeah, Kaya nga Yan nandun na. sila sa nandun sila talaga sa explosiveness na ano masabi natin, hierarchy. Kasi diba, nandun siya sa top 1 for Blacklist, top 3 naman for RSG. Kasi nga naman, gusto agad nila, pagkapasok pa lang ng Land of Dawn, bardagulan agad, sapakan kung sapakan agad. Grabe. Pero doon naman papabor for RSG kasi meron nga silang Novaria. Oo. Diba? Oo, Pwede din. naman, hindi kukumutan, lalagyan ng lambat. Oo. Panguhuli nga siya yun, yung isang Edward. Alam mo, Benedetta. alam mo nakakatawa dito, no? Lahat ng mga, ang dami natin mga fans dito na merong mga crown. Ayan. Diba? So, again, Oo nga, no? in terms of crown and international experience, kung maaalala natin, Blacklist International, pabalik-balik na sa international scene from M-Series, habang RSG naman, MSC. Baka nakakalimutan nyo ang pinagtatalunan dito sa Season 12, yung slot pala. patungo sa M5. Mukhang Grabe. ito yung dapat nating abangan. Mauulit ba ni Renny J yung kanyang international experience? Yeah. O makakatungtong naman ng RSG sa Worlds? Yeah, excited na talaga yung mga teams natin. Pero dito sa early game, ano ba mga i-expect natin dito, Athena? Pwede natin expect talaga yung Benedetta special ni Edward. The Edward Salon activated. Uy, pero ay, okay. So, andito pala yung Yeah! si Yi. Sige nga, boss. Pwede ba tayong makita ng mga sayaw dyan? Ay. Hindi, sabi mamaya na Mamaya daw. na. Chill ka lang daw. Pero going back doon sa pinag-uusapan natin, early game expectations, ito na ata yun Grabe nga sila doon. Delikado ang buhay ni Irad na force yung kanyang ultimate. Makaka-back away. Blacklist. Maganda ang control dito sa Turtle. Lalaban pa ba ang RSG? Pero ito na yata yung penalty zone na magagaling kay Haji. Makakapatay. First blood secured by a Blacklist. Wow. Ibang klase yung pinapamalas na aggressive power ng Blacklist International. Uy, tumalon lang din. Mukhang gusto din nilang patayin. Gusto nila ng bawi. Pero Haji, makakatakas pa rin naman yata kahit mag-penalty zone pa si Nats. Pero mukhang magiging enough naman daw ang paghabol ni Aqua. Nagpapakitang gilas agad dito sila Nats Entertainment. And as well as nakita natin yung ating killing machine na si Haji na nga lang din there.
That first fight, di nga talaga team fight yun eh. Hindi nga eh. Parang pitikan lang eh, pero Retri, ginamit Ito na naman yung ambaan dito sa gitna. Ang ganda ng ultimate magagaling kay Irad. Kaso lang, hindi na rin naman siya makapag-burst down. Rene J, mukhang mapapa-back away muna ang dalawang koponan. Masyado talaga silang mainit. Net mai talaga Yes. ang dalawang teams na ito. Pero sino nga ba ang magiging takmao or mas mautak dito sa laban na ito? Tandaan natin, may una ng death itong si Irad. And kung Oo. ikaw ay jungler, ayaw mo nangyayari yun. No way. Pero speaking of nautakan ni Aqua doon yung members dito ng Blacklist. Siya yung nakakuha actually ng Little Wonder with the last hit as a recall. So far, for Blacklist International, ngayon parang sabi lang, okay, sasabay. Di sabayan din. Ayan na nga, sabayan ba ang gusto? Sensui, dadive na nga dito Medyo malalim siya doon. Nakalunan naman siya ni Irad. Nadamay pa nga doon si Rene J. At mukhang lalaban ang RSG. Sugod lang ng sugod kasi nandyan na yung baka namin. Makakasecure ng isang kill si Oheb. At mukhang hahabulin pa rin siya dito ng koponan ng RSG. Irad with the dash. Secures Oheb. That's gonna be a 3-for-1. At mukhang si Haji. Sumisilip pa dito. Pero makakaiwas lang din naman Edward. Oy! Welcome to the salon. Makakapatay din. Merong trade ang Blacklist. Hindi sila pumayag doon na mag-zero in lang sa nangyayaring clash off na yon. RG Philippines on the other hand, they didn't expect na andun na agad ang bilis ng ginawa ni Edward. No, minasahe. Di ba alam mo sa mga barbershop, Ayan. may mga pagmasahe dyan eh. Minasahe plus the Petrify mula sa Blacklist International. 3-4 ang ating score. Lamang pa rin naman ng RSG dito, pero dito magkakatalo ang lahat. I-imaginein mo dumating na tayo sa punto na even sa Turtle may mga dances na. Grabe. Sa totoo nga lang, kanina wala pa yung turtle, sumasayaw na sila eh. Ganon katindi itong dalawang koponan. Pero makikita natin na RSG ang lumalamang when it comes to the position. Kasi sila yung nagdadala dito sa turtle eh. Yup, and sa ngayon available na rin yung Dominance Eyes para kay Edward. So hindi pala full damage ang Hindi. kanyang target dito. Maglalagay siya ng Dominance Eyes para manigate yung kill na mabibigay ni Light maya-maya. Pero Sensui ay hinahatak lamang muna ito. Pero huwag kayo maingay Nandun sa may damuhan si Irad. May pinaplano nga ata. Pero si Rene J, nakita niya lang, nandun lang din naman si Irad. Mukhang hindi pa rin ganoon magiging magulo. Ito ang turtle dance, tumalon na naman si Irad. Tatalon din yung baka ni Light, tatalon din si Nats. Talunan kung talunan, ito na ang RSG. Pero ang unang mamamatay pa rin sa team fights, that's gonna be Irad. Blacklist, mukhang may bawi pa naman talaga sila kasi nandito na si Nats. Mukhang delikado yung buhay niya, but with the heal coming in from Light, he is still alive. Grabe, yung pa nga outplay doon ni Haji, nagsimula na nga lang doon niya sa pagte-terrify. And aside from that, napansin nila nagsabay yung dabog siya kayong penalty zone. Meaning, na isang beses lang nilatag after walang magiging follow-up setup. Imaginein mo, wala pang bagong taon pero nagtatalo na Kaya nga lahat eh. ng mga players sa RSG and Blacklist International. Dito pala masasabi na natin kung gaano ka-explosive ang magkabilang team pero palitan din lang in terms of gold. Actually, hindi pa nagmamatter sa ngayon yung gold lead kasi kung papansinin natin dito, ay, lamang na pala ng konting gold dito si Eman against sa Oheb. Kasi nga naman, nakapush na siya doon sa baba ng isang tore. Si Eman Payaman, yan talaga, pinapatunayan niya na nga lang Oo. din na kailangan kasi, kung hindi man sila makabawi ng, sabihin natin, sobra-sobra sa Blacklist International, you need to make sure or to ensure na yung safety mga sa marksman sa late game, meron agad. Insured na. Oo nga, no. Tsaka kapansin-pansin si Edward naka-impure rage. So, ibig sabihin, kahit lang defensive item siya, may additional May damage damage pa pa rin. na maiko-commit itong si Edward. Pero, Eman parang siya ata ang namamatahan dito ng Blacklist International. 3 members mula sa mga agents. Uy, nakita. Pero nakita si Rene J. Nakita doon, hindi sila magiging successful sa pag-surprise. Ayun na. Pero tatry pa rin naman ni Oheb mag-push. Pero nandito na rin kasi ang mga miyembro ng RSG. Pero nandun sa may bandang damo, nakaabang lang din naman si Nats. Ready silang tumalon, ready mag-engage ang dalawang koponan ngayon. Edward, sumisilip lang ng onte. Gusto nyo bang magpagupit? Pero sabi ng RSG, mamaya na, hindi pa mahaba yung buhok namin. Yeah, atras muna sila dito. Pero again, nakikita natin yung respeto rin both parties. Alam nila yung mga winning conditions and yung mga kits na hawak ng magkabilang kupunan na ito. So, mararamdaman natin na talagang kinakababa ng RSG and Blacklist International. Pero kapansin-pansin, Haji with a Minoan's Fury na ultimate na hawak niya. So, additional na knock-up, additional na stuns
ang manggagaling sa Blacklist International. Walang kabitinan. Exactly. Kasi if ever man na mag-fail yung mga onward and earth shatter dito ni Rene J, he's on the rest back, he's on the backup. Pero for RSG Philippines, yun naman yung kailangan nilang i-watch out. Kasi katulad nga na sinabi sa Keys to Victory, watch out for Black Surprise picks na nga lang. Opa, pero paano ka masusurprise kung may vision si Irat nandun? Si Rene J yata ang mamamataan. Nandito Haji. lang din naman si Haji pero nakita siya doon nung original. Nandyan si Light at mukhang maso-zone out lang nila ang mga miyembro ngayon ng Blacklist International. Grabe. Pinag-aaralan mabuting ng RSG. Saan ba nanggagaling to si Haji at si Rene J? Oo nga eh. Nakikita nila, kaso nga lang, ang next target mo nila is to get an objective para kahit papano, bigyan natin ng ibang assignment tong mga agents. Ibang klase, Eman Payaman, tuloy-tuloy ang pagyaman. Nakabasag na rin ng Torre doon sa may bandang itaas. Magandang balita to para sa RSG Philippines. Pero kailangang humabol ng Blacklist International. Lord is up. Pero I doubt na humabol or makipag-contest kagad dito sa Lord na ito. Pero dito sa FWD Life Insurance Item Build, naka-ano na pala, ano na dito naka-items na rin pala dito si OEB Nangaga rin nag-build up dito na Magic Defense ni Sense Wei kung saan mapapansin natin that's an Athena Shield for pwede natin sunod sa boots. Yep. Na ina-acknowledge niya kasi syempre grabe rin yun na nabibig effect dito ni Aqua with the Dovaria but with the damage dealt, still Grabe. Eman topping the charge. Sumunod dyan si Haji. Which means, na mapapansin natin, for Blacklist, meron pa rin naman silang pangsagot. It's all for on the kill score. Pero nagmamatter din talaga dito, heavily is the objective. Ako, ibaburst na ata ng RSG. Bibilisan na nila, bababa sa 3K yung buhay! Si Irat pa rin ang makakasecure ng Lord. At buong lalaban pa rin dito ang RSG. Panalo nila yung Lord. Ay babagsak lang din naman. Nandyan na rin naman si Edward. Ginugupit niya na ngayon isa-isa ang mga miyembro ng RSG. May vision, si Rene J, delikado. Mukhang ito na ang pagbawi ngayon ng RSG. Hindi nyo pwedeng gupitan kasi ayaw naman naming magpagupit. Haji, tinatry niyang tumakbo ngayon. Pero masyadong mahapdi na lang din naman. Violet Requiem to secure the kill. Edward na lang ang matitira sa kupunan ng Blacklist. Lord, nasa may bandang itaas. Pero ano nangyari doon? Hindi nila tinatandanan kasi si Edward at nalayo nila si Oheb. Ayan o, Lola, delikado pa nga. May eye for an eye. Makakadash, makakaiwas. Pero nandito kasi si Oheb na may penalty zone lang din naman ni Nats at mukhang hindi siya mahuhuli. Kasi nga naman nandito na rin yung mga tropa ng Blacklist. Nalason! Pero nalason. Mukha nga, mamamatay pa rin naman yata. Isang hibla na lang. Buti na lang naka-normal hits. And yun yung mga micro na plays na makikita natin dito sa MPL Philippines. World-class plays ang ating mga nasutunghayan. Grabe yung mga laban dito. Grabe. Hindi pa tapos yung isa, meron na ulit kasunod. That's a super extended team fight kung sa makikita nga natin sa isang replay. Nagsimula kasi yun na nahuli ni Nat si Oheb sa pinakalikod. Yeah. And it mattered the most yung talon nga lang din pagdadabog ni Haji. Hindi man New Year pero pinatalon niya yung members ng RSG and as well as Edward and Haji's combination here just to prolong yung position dito ng members ng RSG Philippines. And aside from that, Irad's control with this Guinevere, grabe. Na-amplify nito, lalo yung hit marks na naglalagay kasi ng Astral Echo. But with that said, dahil nga super extended na naging team fight, nagkaroon tuloy ngayon ng bawi yung Blacklist International. Kung saan na-notice natin, not only one, but two members were taken down. Yeah, and actually nakita natin yung mga dash na nanggaling doon kay Edward. Lalo na yung pinakahuling atake na ginawa ni Irad. Na-outplay niya doon. Yan, namatay siya pero nakabawi din naman at namatay itong si Irad. 4-4 yung kanyang KDA. 4-4-3 actually yung kanyang KDA. At kung papansinin natin, itong si Nats, naka-blade armor na rin pala. So ready siya sa mga physical damage na ilalatag ni Edward at ni Oheb. Kaya siya talaga yung magiging tagasalo na lang di ba? Ang nagiging target na nga lang talaga ni Nats is habulin kung nasaan talaga si Oheb. Maganda yung pag-back up doon ni Edward. Ang kaso lang kasi RSG, nakukuha nila yung mga malalaking objectives. Exactly. Tsaka minamadali na nila dito Remember, itong si Eman Payaman, mahilig to sa ginto. So ang kasabihan niya, time is gold. So ayos ba yan? Ayos yun. 8 over 10. Okay, 8 over 10 lang. Pero going back doon sa gusto kong sabihin,
talagang pinofocus niya lang sa pagkuha ng objective, Oo. pagkuha ng farm, and alam niya na siya yung may pinakamataas na physical damage na pwedeng ipambutas sa main frontliners ng Blacklist. Meanwhile, for Blacklist International kasi, wala silang pwede i-exhaust muna na pwede mag-split push or bumukod sa kanila kasi sa teamfights, kailangan silang lahat, especially Renegade nga with the setups. Pero ito na sila sa may Lord. Sino kaya? Minowan's Fury, hawak dito ni Haji, habang si Light, umiibabaw na rin. Ngayon, andito si Aqua. Uy! At ako si Uy! Sensui na malapit! Delikado yung buhay doon ni Sensui. Pero nandyan lang din naman si Haji para tulungan siya. At mukhang Irad! mamamatay si Irad. Si Irad dito, tinabugaan. May flicker in si Haji. Masasecure nila yung isang kill. Pero si Eman, ang sakit ng mga bola. Sipa lang kung sipa sa likod. Pero mukhang hindi pa rin matutuloy yung laban ng Blacklist. Meron silang Retribution online and available right now. Pero RSG, mukhang ready pa rin naman sila makipagbunuan ng mga kamao. Hinga muna para sa Blacklist International. Actually, sakto lang na mababa yung buhay ni Renegade, kaya nag-replenish muna siya, umuwi muna siya, pero hindi na nagbibiro dito ang Blacklist International. Talagang irarush na nila to. Bino-burst down nila yung Lord pero masasecure pa rin naman ni Sensui with the retry. Ngayon, naging 1-4-1 lang naman yung trade. RSG, kumuha lang sila ng kill. Nagsimula lahat yun dahil din kay Haji. Napansin natin, yung ginagaya niya kasi talaga dito, sobrang nagmamatter. Yep. And for RSG Philippines naman, although na-takedown nga nila syempre dito sila Renegade and as well as si Haji, pero kasi yung retry na battle or retry spell talaga dito ni Sensui, sobrang high caliber. Hindi mo matatawaran when it comes to the Yeah. mechanics. And Ira being eliminated that early, sealed Oo. the deal for Blacklist. Oo, sinumandala na ng Blacklist mga ilang segundo pa bago yung death timer ni Irad So sabi nila dito, tara, agarin na natin to, kunin na kagad natin yung Lord. Meron naman tayong carry, so mabilis Yes. ang pangtunaw mula sa Blacklist International. Ngayon sila na ang may hawak ng gold lead. And look at the damage received. Grabe. Talagang ready si Nuts Ibabato niya yung katawan niya doon with the penalty zone. Kahit mamatay siya, okay lang, makakuha lang at makapitas. Kaso lang kasi ang nakita natin kanina, mag-isa lang siya Oo Doon nga sa eh. backline ng Blacklist. Nandito na naman yung vision na magagaling kay Aqua. Pero ang Blacklist kasi, mukhang ang gusto lang nilang kunin talaga ngayon yung mga tore sa labas ng base ng RSG. And this time around, si Nats, sabihin nga natin, siya yung pinaka-makunat at saktong-sakto nga to kasi nga naman nakita niya, most of the initiators din naman for Blacklist International, kailangan harapan kung lalaban. Yo, talagang literal na makunats. Habang si Nats ay nag-aantay din ng masiset-upan. Hindi pa naman available yung kanyang flicker, so wala pang threat para sa Wala Blacklist pa nga. International if ever. Sa mga surprise flicker penalty zone para sa kanila. And sa ngayon masasabi natin na sobrang ganda ng ginagawa ni Renegade kahit may 3 deaths na siya. Pero yung vision and yung knock-ups mula doon sa onward and earth shatter, sapat na yung oras na nabibili nun. Sapat na para makapag-burst ng mabilis ang Blacklist. Oo, kasi nga meron naman silang Valentina na kayang mag-dish out ng damage. And Yeah. even yung carry na, kung papansinin nga natin yung items, ay lock Lock item na siya. Saktong-sakto with the Windtalker finishing off yung arsenals dito. Nag-carry ni Oheb. And imagine, grabe, nakukontra niya na nga dito kahit well-farmed yung Bruno dito na si Eman. Pero still, we need to respect as well si Haji dito. With a gold earn, lamang nga si Eman. Pero what about the other members? Medyo naglalag behind yung ibang mga team members niya, which means na mas na-amplify or kahit sa defensive items, nakakalamang dito ang Blacklist International. Yeah, actually, buti nga na-point out mo, yung kalamangan in terms of gold. And most likely, since lamang sa gold ang ilan sa mga members ng Blacklist, lamang din sila in terms of items. So, kailangan nga respeto ngayon ng RSG. Alam nila na si Eman lang ang aasahan nila at mas mataas na damage para sa kanya. And Irad dito, medyo nakikita natin nakakapatay naman, nakakakuha naman siya ng kill Pero hindi yun yung ine-expect natin para sa isang Guinevere and Edward. Talagang tinabaho lang Ito niya. na yun 9-6. Grabe si Tuloy-tuloy, Edward. walang lunch break. Mag-OT pa yan. Mag-OT Tingnan mo, pa. hindi pa yan lalayo dyan sa baba. Gusto niya pang i-clear yan para nga naman lamang sila dito sa Lord Dance na feeling ko magiging mahaba-haba na naman na action. Ibang klaseng ginagawa Grabe. dito. Pero ano yung gusto mo sabihin? Pero so far si Aqua, pansinin din natin, he's untouchable. Hindi pa siya namamatay. But still, hindi pwede na Oo hindi nga, siya no? namamatay. Oo.
you get the damages, you get that Asa recall hit onto members of Blacklist International, but still, kailangan nila ng counter go. Gusto nilang i-burst down doon. Sensui na wala ng mortality. Burst, mapapatay ba nila? Nats with a flicker out, pero si Edward nandun pala sa may bandang likod. Edward! Ang hinahanap niya ay mga miyembro ng RSG. Oh! And Sensui pa rin ang makakasecure ng Lord. Grabe yung instinct! Sensui instinct! Wow! Para sa Blacklist International Crucial Retry. Actually, malayo na sila dun eh. Pangatlong Lord na to, ulitin ko, at dalawa sa Lord na yung nakuha pa ng Blacklist International. And imagine, may namatay na nga sa kanila. Uy! Yan na! Night with a flicker at mukhang lalaban naman talaga dito ang mga miyembro ng RSG. Mababasag yung tore at mukhang itutuloy nila pero Sensui, Oh, tuluyan no! siyang babagsak. Ninakaw mo yung Lord. Ikaw ang papatayin namin ngayon. Mataas yung death timer dito ha. Edward humahabol din si Emma nakanyabot nila. Pero ang sakit na ng mga ampas! Ang sakit din naman ni Eman. Haji with a flicker. Makakasecure siya dito ng isang kill. Ngayon naman ang RSG. Gusto nila ng trade. Oh! Nagwawala na siya ngayon. At mukhang makukuha ng Blacklist yung mismong kalamangan kasi nahabol na nila yung baka. Saan ka pupunta? Dito ka lang. Light mo ang magdidilim na ang paningin niya. Hindi ko alam kung sino yung nilabas nun eh, si Ohem ba o si Kiel 1. Pero alam lang natin, 3.2k gold lead at pwedeng tapusin ito ng mga agents. Grabe yung ginawa nila doon nung nagsalitan. And the ball! Uy! And the ball! And the ball na nga ba And the to? ball! Nandiyan yung stun. At mukhang ang Raiders ay mauubos ngayon. Blacklist International getting that game number 1. This winning moment is brought to you by our official sponsor,